Every product has a price, but who decides what that price should be? Is it the cost, the demand, the competition, or something more? Let's uncover the key factors that determine the right price. 为你抛弃任何事情，只求你爱。For you, for you， 给你全部温柔，陪着你走，在你左右，不管任何。Wait lang. Anong gagawin pa na natin dun sa film natin? Dun sa Echo kasi sa Mandy nakasubatan. Ayun nga. Ano nga ulit yung mga yun? Yung una yata, production cost ano. Pero yung production cost daw kasi, ayun daw yung kabuang gastos ng isang negosyo. Ayun yung sa raw materials, sa pagtaas ng sahod ng empleyado at kuryente, tapos iba pa. Tapos, pag tumataas daw yung production cost, possible din tumaas yung presyo ng mga produkto. For example, yung puto. Talaga boy, parang problemado dyan na. Oo nga boy. Ang taas ng mga bilihin ngayon, gawa ng inflation. Hindi ko tuloy alam kung paano tayo kita. E di magtasalan tayo ng presyo since tumaas din naman ang ating production cost eh. Oo nga no. Yeah, binabenta niyo yan? Oo yeah, alin dyan? Yung yema? O yung choco? Yung yema? Oo. Eh yung choco? Oo. Magkano yan ya? Yung yema o choco? Yung yema? 60. Eh yung choco? 60 din. Bakit tinatanong niyo pa kung yema o choco din? Eh, parehas naman pala. Yung yema kasi gawa ko. Eh yung choco? Gawa ko din. Sarap ba yan ya? Yung yema o choco? Eh yung choco? Sarap. Eh? Hindi tikman mo. Masarap nga ay ah. Sige, next time na lang. Sira ulo yun ah. Makalipad lang ang pwesto. Ay, ano yung kasunod? Ang sunod dun ay yung utility and demand. Yung utility at demand kasi ay tumutukoy dun sa kasiyahan at pakinabang ng customer dun sa mga binibili nilang produkto. Tapos yung demand naman, yun yung dami ng produkto na kayang at nais bilhin ng mga mamimili. Kapag tumaas yung demand, maaaring itaas ng negosyo yung presyo. Tulad na lang kung naaalala ko, yung tumaas yung puto at saka yung bigas. Puto, puto. Puto po. Puto, puto. Puto po. Miss, puto po. Miss, bili na kayong puto. 60 pesos agad? 50 pesos lang yung bili ko niyan ng karaan Bakit pag mahal agad? 50 lang yan kahapon Wala eh. Mahal? Mahal ko pa. Ano ba yan? Ang mahal agad ng puto. Parang kasing presyo lang ng isang kilong bigas. Parang hindi naman masarap. Oo nga eh, parang gusto agad yung mama natin. Bili na lang tayo ng bigas. Mas mabubusog pa tayo kaya sa Kuya, pabili nga po ng 5 kilong bigas. Oh, yes mo. Yan yung sunod. Market competitors. Ito ay tumutukoy sa pakipagpaligsahan ng negosyo sa parehong market. Kailangan isaalang-alang ang presyo, kalidad, at mga produkto ng isang negosyo upang makapagbigay ng mas magandang offer sa customer. O sige, ganito na lang. Isipin nyo. Hindi pala talong ngayon ah. Kuya, magkano talong mo? 70 lang ang kilo niyan ate. Malaki pa. Mari, dili ka na bumili. 65 lang ang kilo, mahaba pa. Ay ate, 60 na lang pala yan. Di na ate, 55 na lang. Ay ate, 50 na lang yan ate. Kasalanan mo yan eh. Bibili na sa akin yun eh. Yun. Sa akin. Ano? Gets ba? Oh. Okay! Okay tayo! Wait
meron pa yun eh. Pang-apat yung sa government intervention. Ito kasi research ko kay kaibigan eh, sa price control. Ito yung nagtatakda, nagkocontrol ng pamahalaan sa presyo ng isang produkto. Sunod naman na yung price ceiling, pinamataas na presyo legal na maaaring ipataw sa isang produkto. Tapos price floor, pinakamahabang presyo legal na maaaring ipataw. Halimbawa na lang, ito yung minimum wage, yung taxes. Yung kapag mataas ang buwis o tarif, karaniwan tumataas ang presyo ng produkto. Kapag mas mababa naman ang buwis, maaaring bumaba ang presyo nito. Pwede ka natin may apply yung price ceiling eh. Halimbawa na lang doon sa bigas. Kuya, bakit hindi pa rin nagbababa yung presyo ng bigas niyo? Sadya naman pong ganyan ang presyo na natin. Anong mataas sa presyo? Hindi ka ba nanonood ng balita? Ano, gusto mo agad yumaman agad? Ay, nakalimutan ko lang naman na reportan. Kuya, ano, nandadaya ka ba ng customer? Gusto mo i-report kita sa DTI? Ano ba yan? Nagpuna pa. Minsan na nga lang magmahal. Kala ko tayo hanggang dulo, ba't ngayon nag-iisa ako? O di ba wala akong natutunan? Ang hirap mo pa rin kalimutan. Di ba, meron pa yun eh. May dalawa pa. At yung isa doon, price objectives. Nahati yun sa apat. Ang una doon, profit maximization. Ang ibig sabihin lang nito is ang layunin ng isang negosyo makuha ang pinakamataas na profit sa isang produkto. At ang pangalawa naman is obtaining market leadership. Ito yung pagkuha ng mga negosyo sa pinakamataas na market sa pamagitan ng kompetisyon sa kanilang produkto. At yung pangatlo at pangapat naman, Pang-tatlo at pang-apat. Ano yun? Yung pang-tatlo, ito ay surviving in a competitive market. Ito ay yung isang produkto ay kaya niyang makasurvive sa bukod tangi yung kanilang produkto kahit marami yung kanilang competitors. Tapos yung pang-apat naman is attaining product quality leadership. Ito is layunin na mapanatili ang kanilang high quality product or premium product. Kaya ito ay mataas ang kanilang presyo. ay katulad nung nangyari sa amin kahapon. Ngayon po nandito tayo sa Lusakan kung saan matutunghayan po natin kung paano makasurvive ang mga vendor sa kabila ng competitive markets. Ang concept ito ay napaka-hirap talaga naman pag-ano natin sa buhay. Kuya, English po. English, I find it very hard that listen and learn. Basta hirap talaga makasurvive sa ating market. Yun lang. Meron pang isa, ito yung marketing methods used. Ito yung paraan ng isang negosyo upang makilala ang kanilang produkto at mabenta ito. Halimbawa na lamang nito ay ang mga social media, posters, advertising. Ang layunin ng mga ito ay ipadagdag ang sales at makakita ang mga customers na ibili ang kanilang product. Yung katulad nung sa strategy namin, 60 pesos na lang! Bili na kayo dyan! Bumay dyan! Yan ang mga flavor! 60 pesos lang po para sa Wala kayo ibang flavor? Pero meron po kaming promo. Kapag binili niyo po yung dalawa, 100 na lang po. Magbili na ako ng isa. Ito po yung supreme. Okay, thank you po sa pagbili ah. Hindi po. Sige po. Ito nga po. Hello, kuya! Huwag na po!
Ano ba yun? Nilagay mo po. Pwedeng makain. Hindi ko rin alam eh. Uy, may sumasayaw doon, oh. Tara, tingnan natin. Tara. Grabe ang galing. Ang galing. By carefully considering these factors, businesses can set prices that remain competitive, profitable, and valuable to consumers. In the end, effective prices determination is not simply about choosing a price. It is about making the right decisions for both the business and its customers. Is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Go. Ano po masasabi? And go. And go. Bukay dyan, yung mga flavor. 60 pesos lang po para sa inyo. Mari, hindi ka na bumili. 65 lang kilo, mahaba pa. Mahaba pa, mahaba pa. Mahaba pa. 55 na lang, 55. Oh, bigas mo.